Alright mga kapatid, magandang araw. At actually paggabi na, hapon na. At ngayon po ay magpapalit ako ng servo nitong ating Lancer. At the same time, babaklasin ko to kasi may tumatagas dito na engine oil. So dito siya tumatagas mga kapatid. Ayan. Ngayon kaya ako babaklasin yung servo kasi pag ini-start mo pag umaga, pag cold start, kahit hindi umaga, basta cold start, unang start, namamatay. Tapos may time pa rin na minsan hindi pa 2 to 3 na attempt na pag-start ay hindi pa rin siya i-start. May time naman i-start siya pero bagsak lang dito ang RPM. So to make short, pakita ko na lang sa inyo. Ayan, mayroon tayong rat hunter. Nandito na yung susi sa loob. Teka lang, huy, baba dyan. Bumaba ka dyan kasi mag-i-start ako ng makina. Okay. Oh my god. Meet my cat. See? Yun ako. Yun yung aking mga rat hunter, mga kapatid. So ngayon, para makita ninyo yung sinasabi ko. Right, start natin. Oh! Good thing umi-start siya. Maganda yung pagkaka-start niya. May time kasi na pag-start mo, cold start, pag-start ng yung RPM niya, ganoon, mabagsak. Try nga natin. Pinapahiya ko nito sa viewers Oh, ayun oh. Bagsak. Baba ng RPM. Ayaw magpapalit ng pyesa. Binilang ko na ng servo yan mga kapatid. Ulitin natin. Ayan, yan ang sinasabi ko. Diba? Pag in-start mo siya, bumabagsak. Ayan. Pero pag nag-aircon ka, okay naman siya. Ito magbuhay ng aircon. Ayan o. Medyo mataas nga yung RPM kasi may problema na sa servo mga kapatid, kaya magpapalit tayo. So let's go, baklasin na natin yung servo at saka yung valve cover. Alright. So yun guys, nag-setup lang ako ng ilaw. So yung ilaw ko parang Christmas light. Yun o. Anyway, babaklasin ko tong cover na to, and then yung kanyang throttle body kasi nandun yung servo. So bali ito yung ating nabiling servo. Replacement lang mga kapatid, pero worth naman to. Nakapagpalit na rin ako ng ganito. So yun, 4G15 ang ating engine, 4G15 EFI. Alright, so ngayon babaklasin ko muna siguro ito para mas madali, or pwede nyo na lang muna kasi baka madumihan yung ating valves kapag gumagawa tayo dun. So ito muna, babaklasin ko to. Alright, so nabaklas na po natin itong ating throttle body. So ito lang ang tatanggalin natin. Itong mga screw na to. Itong nabaklas natin ito, ipapalit natin yung ating bagong bili na servo. Alright guys, sa pagbabaklas nito, mahirap tanggalin to. Pero since ito ay nabaklas ko na dati, kung napanood yung mga previous video ko, na palitan ko na to ng surplus. Pero ngayon, bumigay nga ulit. Nagpaparamdam na siya. So, papalitan natin siya ng brand new. Ingat lang mga kapatid pagbabaklas nito, kung wala kayong pamalit, ay medyo alanganin kayo magpwersahin to. Dapat huwag niyong pwersahin. Ito kasi, pag kumapit na, ayan tulad yan, kapit na, kailangan niya dito ng impact. So, yung isa medyo mahirap. Ayan.
Saan pa ba? Ayan, mahirap yun. Okay, 1, 2, 3. Ito medyo mahirap to. Pag hindi kaya, huwag yung pilitin kasi mabibilog yung ulo. Ngayon, ang iba ginagamit yung impact. Pero pag wala kayong impact, pwede na namang cutter plier, yung mas malaki, mas maganda. Or kung wala talaga, pukpuk, diskarte. Subukan natin to. Pero pag hindi kaya, ayaw talaga. So gagamitan natin siya ng impact. Kunin ko lang yung impact ko mga kapatid. So yun mga kapatid, naluwagan ko na. Pasensya na kung hindi ko napakita yung pagpapalo kasi medyo mahirap hawakan. So yan, nakita nyo maluwag na. Dahan-dahan lang sa pagpalo, lalo't wala kayong pamalit ng ganito, medyo mahirap yun. Bali 1, 2, 3, 4 lang pala. Ito hindi kasama yun. So yan, tanggalin nyo na to. Right. So yan, tanggal na yung 4. Pwede mo siyang baklasin. Tandaan lang, kung wala kayong pamalit, huwag niyong pupukpukin. Mas maganda kahoy ang pangpukpuk ninyo na martilyo. Kung may kahoy kayo na rubber mallet, pwede rin. Kung wala naman, dahan-dahan lang sa pagpukpuk, baka mabasag nyo to. Lalo't wala kayong pamalit. Sa kaso ko naman, may pamalit akong bago, kaya malakas ang loob ko. Okay? So yun. Okay, iingatan nyo ring wag mapunit to. Kung kayo ay maglilinis lamang ng servo, ingatan yung wag mapunit to. So yun, nabaklas na natin. Nilinisin muna natin to. Then ipapalit natin yung bago. Tingnan natin yung bago. Yan, ito yung bago ng ating genuine replacement. Replacement lang to okay, so ito yung genuine. Sa mga nagtatanong, ang presyo nito nasa 9,000. Yung genuine 16. Alright, tingnan natin. Same naman yung kanilang butas, and then may ito siyang bago. So ngayon ikakabit na po natin ito. Let's go. Alright mga kapatid, ating pong ikakabit na yung ating bagong servo. So tanggal tayo ng gloves. Ayan. Alright, hindi naman kayo maliligaw pagkakabit nito kasi yung hubog naman niya, ayan. Right, na-install na natin. Naigpitan na natin. Then ngayon sasalpak na natin to doon sa ating makina. Let's go. Alright, so yan po, naikabit na natin yung throttle. So nagpalit tayo ng clamp kasi medyo pangit yung clamp dito. Pinatan natin siya. Ngayon, yung isa naman, okay pa naman. So naigpitan na natin yan. Then ito, kung napansin ninyo, ay medyo pangit na ito yung socket na to. So umorder na rin ako sa Lazada niyan sa online. Hindi pa dumadating. Papalitan ko yan. So anyway, focus muna tayo sa topic, which is yung throttle. Nagpalit tayo ng servo. So ngayon kakabit ko ng air cleaner. Then pagkakabit ko ng air cleaner hose, start natin. Okay? Alright, moment of truth po mga kapatid. Naikabit na natin to. At papatry ko muna pa-start. Sige po, pa-start. Malamang mataas ang minor niyan. Mag-adjust tayo. Sige. Oh, himala. Ganda ng idle. Ganda ng minor niya, in fairness. Pero magtitimpla pa tayo dyan mga kapatid. Check natin kung ano yung RPM niya. Sige yan, thank you.
medyo mataas yung RPM nya. Pero malamig pa kasi ang makina niyan mga kapatid. At least man lang sana nasa normal operating temperature, mga nasa 1/4 o gitna na yung ating needle nitong temperature, tsaka tayo mag-adjust ng idle. Tingnan natin kung magbabago pagka mainit na yung makina, kasi mataas yan eh. Pero sa mga EFI kasi, lalo na yung mga modelo ng makina, kung mapapansin niyo minsan talaga sa unang start malamig ay nasa 1 ng RPM kasi pinapainit niya pa yung makina. Ayan. So napansin niyo talaga may problema yung servo natin mga kapatid. Ang ganda na ng start eh, tapos ang ganda na ng idle. Pero magbababa ako mamaya ng minor niyan kapag umangat na to, pagka maganda-ganda na yung temperatura. So guys, kung mapapansin niyo mga kapatid, meron akong ginawang hose dito, fabrication, kasi naka-bypass to. Alam ng mga mekaniko yan, saka yung mga car enthusiast, lalo pagdating sa Lancer na 4G15, yan, binabypass kapag may problema yung servo. So ngayon ay tatanggalin na natin itong bypass. Ayan, para sa aircon kasi sa idle, dahil nagpalit na tayo ng bagong servo, natanggalin natin yan. So yun na nga mga kapatid, na mainit. Hindi naman mainit, tama lang. Halos nasa normal operating temperature na yung ating makina. At pag mag-a-adjust kayo dito, so ito po ay napalitan ko na ng B-screw. Dati kasi wala yan, kasi naka-bypass na. So ang adjuster niyan dito. Ayan, dito siya nag-a-adjust. Pero since binago ko na, nagpalit tayo ng servo, meron na rin tayong bagong B-screw, dito na tayo mag-a-adjust. Tingnan natin yung temperature. Hindi ko pa ina-adjust yan mga kapatid ha. Hinintay lang nating uminit yung kanyang makina. Ayan, tingnan natin. Oh, ayan. Diba kagaya nga ng sabi ko, kapag mainit na yung makina, bumababa yung RPM niyan. Normal yun. Kapag malamig, pag start ng bagong start, cold start, normal lang din na medyo mataas ang RPM niya dahil pinapainit niya pa yung makina. So hindi naman sobrang taas, at least mga 1000 RPM. Meron akong nagawa dati, Lancer EX. Sa unang start, sa cold start, talagang mataas pa yung RPM niya, pero dahan-dahan bumababa. Kasi nga malamig pa yung makina, hinahabol niya yung normal operating temperature, kaya mataas pa, siguro mga 1.5 ata, 1,500. Dahan-dahan niyang ibinababa yung RPM. So para makita nyo lang yung adjust ng ng idle, nakita ko sa inyo. Ito ay nasaan ba to? Naglalaro siguro siya ng 700. I think okay na nga yan eh. Hindi ko na dapat i-adjust yan. Pero buhay tayo ng aircon. Ayun, nagdolo ko yung ating switch. Ayan. So pag nag-aircon kayo, ayan yung kanyang RPM. Dapat ganyan. Yan yung tama mga kapatid. Yan yung tamang RPM. Hindi siya dapat mag-uuno kapag ka nag-aircon ka. Kasi pag nasa uno, sobrang taas naman. At least mga 900. Makikita yan, mas accurate makita yan kung may scanner kayo. Makikita mismo yung numbers, yung reading niya. So yun. Para makita nyo lang yung adjuster na sinasabi ko. Patay natin yung aircon. Tingitin natin yung disco. Kung mag-a-adjust kayo at hindi nyo kabisado, maglagay kayo ng marking. Kasi baka mamaya magkamali kayo ng lagay. Ayan, isang ikot. Ayan. Mapapansin nyo, tumaas yung idle, diba? Tingnan natin doon. Ayan, so kanina yung idle, yung RPM nya, ayan o. Mas tumaas ngayon, nasa 900 siya. Hindi pa yan naka-aircon, pero try natin mag-aircon. Ayan o, sobrang taas naman. So yun, ibabalik natin sa dating adjustment yung idle niya, yung kanyang RPM. Kasi masyado kang malakas sa gasolina kapag ganyan. Baba natin. Naka isang ikot tayo eh. Balik natin. Ayan. Tignan natin doon sa loob.
Pangit naman mga kapatid kapag sobrang baba. Hindi maganda yun, yung sobrang baba ng RPM. Kapag ka nagbuhay ka ng headlight nun, mamamatay yung makina mo. Try natin mag aircon. Ayan. Medyo napasobra yata yung pihit ko. Pero ayan, ganun lang yung pag-a-adjust mga kapatid. Tingnan natin at baka napasobra yung pihit ko. Tama lang pala. Ayan. Alright, okay na po mga kapatid. Ngayon ang gagawin ko dito na naman, yung last. Pero sa mga susunod na video ko na yun, gabi na, madilim na. Sa susunod na video ko ay babaklasin ko na itong ating bypass hose. May pasok pa bukas eh, medyo gabi na. Kakabit ko na lang yung stabilizer, yung dito. So yun, I hope na may natutunan kayo sa ating ginawang video nito. At lalo na sa may mga Lancer mga kapatid. Kahit ano yan, kahit Honda Civic o Toyota Corolla. Kasi yung mga 90s na sasakyan, yung may mga ganyang klaseng servo, kapag ka nagka-problema sa idle, yung pag nag-aircon ka, nagpa-fluctuate. Pagka minsan naman sobrang lakas sa gasolina, yan, isa sa mga ano yan, suspect yung kanyang servo. Yan. Kapag minsan nag-start ka, bagsak agad ang minor, hindi nag-i-start, ayan, yan yung mga symptoms na may problema ang iyong servo. Pero ang madalas na problema ng ganyang servo is pag naka-idle yung makina mo, yung RPM gauge mo, yung needle, na ganun-ganun siya, nalaro-laro. Nalilinis naman yan, minsan nakukuha sa cleaning, pero pagka nag-cleaning ka na at hindi pa rin nagkasundo, it's time to replace the servo mga kapatid. Ayun, don't forget to subscribe mga kapatid and follow my Facebook page. Thank you very much po at shoutout po kay Sir Hector Agustin, kay Sir Rick, ayan, kay Sir Paolo, kay Sir Joseph, kay Sir Neil, kay Sir Cha, kay Sir Joy, ayan. Shoutout po sa inyo. Ayan, thank you very much po and God bless po.